One thing I can say is that if there is a mistake, unanimous decision could become a unanimous mistake. Aroy! 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 Unanimous decision could be unanimous mistake! Ayan mga kababayan, nag-iiyak na siguro ngayon si Tuta Soto mga kababayan dahil nilabas na mga kababayan ang desisyon ng Korte Suprema na nagda-jump mga kababayan sa appeal ng mga buhaya mga kongresista na i-reverse mga kababayan ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Sara. Sabi ni Tuta Soto dati mga kababayan, pwede ring unanimous mistake daw mga kababayan. Kaya nag-file sila ng motion for reconsideration. Ngayon, unanimous pa rin mga kababayan. Wala ni isang maestrado mga kababayan ang kumatig sa petisyon ng mga mambubutas mga kababayan na baliktarin ang kanilang desisyon sa pagdeklarang unconstitutional ng impeachment case sa isinampal laban kay VP Sara. Olats na naman sila mga kababayan. Wagi si VP Inday. Congratulations VP Sara Duterte. Sorry Mr. Tuta Soto, Mr. One Bull University. I can say is that if there is a mistake, unanimous decision could become a unanimous mistake. Oroy, Diyos ko Lord. Anong kabulukan yan mga kababayan? Unanimous mistake pa. Mas magaling pa siya sa lahat ng maestrado sa Korte Suprema. Hindi lang isang mistake ha. Unanimous, ibig sabihin, posible daw lahat mga kababayan ng maestrado nagkamali. Eto na motion for reconsideration ninyo, Soto. Denied with finality. Denied with finality. Ang motion for reconsideration mga kababayan ng mga mambubutas. Pinasuhan ng Supreme Court en banc ang motion for reconsideration ng House of Representatives na umihiling na gawing valid ang ika-4 na articles of impeachment na isinampan noong nakarataon laban kay Vice President Duterte. Denied with finality na ha. Yung impeachment na inilagay sa kabaong mga kababayan na sabi nila pwede pa daw buhayin, tuluyan lang namatay. Tuluyan ng patay mga kababayan, hindi na mabubuhay. Dahil yung resurrection sana mga kababayan ay na baliktarin ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision ay hindi nangyari. Ng Supreme Court en banc na may unanimous decision, sinabi niya Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumay unanimous na naman ng Korte Suprema ang naunang desisyon noong nakarang taon na nagsasabing labag sa konstitusyon ang ika-4 ng articles of impeachment ng Kamara laban sa pangalawang Pangulo dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Unang in-archive o itinago ng Senado ang impeachment complaint matapos tanggapin. In-archive mga kababayan, kinaban. Ngayon, hindi na pwedeng palabasin sa kaban. Ang interpretasyon ng Korte Suprema. Hi, Michelle. There will be no impeachment trial against Vice President Sara. There will be no impeachment trial mga kababayan kay VP Sara kung ang pagbabasihan ay yung isinampang impeachment case laban sa kanya. That is the essentially the summary of the press conference just held by Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Ting said in her press con this afternoon that the Supreme Court en banc had a unanimous decision. Unanimous? Wala ni isa mga kumatig mga kababayan sa mga mambubutas. Ay nako, Lats, wala man lang ni isang kumampi sa kanila. Which declared the articles of impeachment against Vice President Duterte unconstitutional. It is barred by the one-year rule. And barred by the one-year rule. That her right to due process was violated. Violated and rights to I due quote, process. therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over impeachment. Walang jurisdiction ang Senado. So kahit pa'y kinaban o hindi, kahit pa'y hindi nila ginalaw mga kababayan, as good as walang nakarating sa kanila. Wala silang bubuhayin dahil hindi naka-acquire ng jurisdiction in the first place ang Senado mga kababayan. Wala. Sorry Soto. Iyak ka na lang, Tuta Soto. So again, simply put, there will be no impeachment trial against VP Sara Duterte. Again, this concerns the first
three impeachment complaints filed against the Vice President. Ting said that these first three complaints were archived and deemed terminated or dismissed. Oh, deemed terminated or dismissed. O yun pa rin ang nangyari, no? And therefore, no other impeachment complaint may have been entertained before February 6, 2026. Malapit rin eh. Next week na rin mga kababayan. Sige. Pero, ang problema niyan mga kababayan, babalik na naman sila sa sa umpisa. Ang tanong dyan, susuportahan pa rin ba ng mga mambubutas na ilan ngayong papalapit na ang 2028 halalan? Next year mga kababayan, filing of candidacy na. Marami sa mga iyan gustong paki-attach na naman sa mga Duterte mga kababayan. Sige, i-impeach nyo si VP Sara. Dito nyo makikita ang hagupit. Ganti ng taong bayan sa inyong mga loko-loko kayo. While the decision was unanimous, Unanimous? Ting said Na naman! Another unanimous decision. that Associate Justice Alfredo Caguiwa inhibited and Associate Justice Maria Filomena Singh is on official leave. The Supreme Court decision was penned by Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ting said Dilawan pa yan si Leonen, the ha? copy of the decision will be uploaded on the Supreme Court website. Also, we asked if Attorney Ting announced that the decision of the Anbank is immediately executory. Although we announced if Yes, that is immediately executory. this is already the dead end as far as the House of Representatives is concerned. And Ting said they can always file a motion for reconsideration. Pero hibang na lang mga kababayan na magpa-file na naman ng motion for consideration. Don't tell us na dalawang beses nag-unanimous mistake ang Korte Suprema. Diyos ko, Lord. Sige, mag-file kayo ng motion for consideration again. But as of now, she said that the Supreme Court Anbank decision Lubos-lubosin niyo lang, against the impeachment trial stupid. is immediately executory. Also, Immediately executory. one last thing, Ting said that the court is not absolving VP Sara. This decision of the court only concerns the 1-year bar against another impeachment, a second impeachment complaint. Hoy, VP Inday, congrats. Congrats mga kababayan kay VP Inday Sara Duterte. Sa victory niya sa Supreme Court mga kababayan. Ang kanilang mga abogado ang nagpetisyon nun mga kababayan. Good afternoon. How are you today, ma'am? I'm okay. I'm okay. I'm happy to see na umuunlad na ang ating mga kababayan. 4 na iPhone 17 ang nakita ko. 1, 2, 3, 4. Bagong cellphone. 17 yan, ma'am, no? 4 na iPhone 17 po ang kaharap ko. Okay lang. Okay lang. I'm okay. Ma'am, VP Inday, kamusta I'm okay. Ginchana. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay naman siya. Wala na kaming Okay naman si nakain Tate na Digong. snacks dahil naubos na namin lahat ng snacks doon sa bendo. So, Inubos? So, ano na lang ko na siya. Kawawa naman si Tatay Digong. Wala nang nakain na snacks. Nasa zero. VP Inday, Coke were you Zero. able to ask the former president about the question yesterday na Yes. Ang tanong kahapon ay Kung papalitan mo daw si Kaufman. merong concern ang mga detractors at ang mga supporters Hindi lang detractors ha, pati supporters. sa legal team ni President Duterte na hindi sila satisfied sa Kay ginagawa Kaufman. ng legal team. Tama ba ang pagka-ano ko? yes, ma'am. Tama. At tinanong ko si dating Pangulong Kung Rodrigo papalitan Duterte, ba? sabi ko, exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka pa satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Hindi palitan. Tama yung suggestion natin mga kababayan. Magdagdag na lang ng mga iba pang mga abogado. Pero meron siyang mga O, instructions na Mag-change ng taktika. ibinigay kabahin sa legal team. May hindi mga ko instructions si nasabihin kung Tate ano yung Digong. mga Sikreto na yun. Mga strategy na yun nila mga kababayan. instructions dahil naman na yun. Mm. Hindi na mahalaga. Yes, ma'am.
Ma'am, is there anything that you want to convey to the Filipino people closely still following the situation of the former president before the International Criminal Court? Oh, pasalamat pa rin. Lagi, Salamat, dahil yun andyan pa naman rin, na yung mga aking, supporters. message lagi sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako dahil halos isang taon na at sigurado ako lalampas ito ng isang taon pa. Kaso, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC. At nandyan ang ating mga kababayan na magpakita ng moral support, magpakita ng kanilang pagpunta dito sa Duterte Street. Gumagastos sila ng sarili Talaga, nilang pera, para Walang ganyan si Bangag, mga kababayan. pumunta dito at magpakita ng suporta sa buong mundo. Hindi Willing lang sa gumastos! Hindi kagaya sa mga supporter ni Bangag, mga kababayan, na hindi susuporta kung walang dating. At syempre, ang pinakamahalaga dyan is yung dasal. Prayers. Dahil napakalakas ng power of prayers kung marami ang nagdarasal. Yes, ma'am. VP Inday, mabuhay po kayo. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat din sa inyong lahat na nandito. Mabuhay. Sa lahat ng mga kababayan natin na online, na nagsusubaybay at sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo dito. Araw-araw na nandito kayo at nagpapakita kayo ng suporta. Maraming salamat dahil sigurado ako nakakatulong yon sa mood. Uplifting the mood of former President Mudra. Duterte. Dahil lagi yan kapag pumapasok ako doon, binabanggit ko sa kanya na merong mga Filipinos sa labas at sinasabi niya, tinatanong niya ako, kanina tinanong niya ako, bumabati ba sila sa iyo? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, Siyempre. yung mga Pinoy dito, hindi man sila suplada, sabi ko, bumabati sila sa akin. Meron lang minsan, sabi ko, hindi sila bumabati kasi parang paniwala ko, nagdududa sila kung ako ba yan o hindi. Dahil mukha akong local. Hindi mukhang Pilipina. So baka nag-iisip pa sila kung Kisay. At syempre pag hindi ako nagsalita, lalo nilang hindi malaman na ako yun. So yun lang. Yun. At napanggit ko yan sa kanya kanina. Thank you, Sabi niya, VP. pinapansin ka ba nila? Sabi ko, oo, binabati nila. Thank you, VP. Matambay pa rin ang attendance ni PBBM. eto na mga kababayan. Speaking of mabuhay ka, VP, eto mga kababayan, iba ang sigaw ng mga tao dito. Kabaliktaran ng mabuhay. Pero hindi tayo naghahangad dyan, ha. Although, ang karma, mga kababayan, walang pinipili kahit banal ka. Sa ilang Kahit event presidente sa ka. Malacanang. Matamlay Pero na ba? pag-iiyak ng palasyo in good health ang Pangulo. Good health? May good health bang pumayat at sabaw na lang kinakain? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Tigilan na kasi ang sabi ni Amy, mga kababayan, tigilan ng pagbabatak. Ang buisit, tingnan nyo mga kababayan, drama talaga yung entrada niya, no? Dramang-drama. Idol na idol niya si Lisa Araneta, mga kababayan, na ang design na kanyang mga suot parang may mga pakpak. Deadma ang Malacanang sa umikot na mensahe sa ilang mga reporter na ang dahilan daw ng diverticulitis diagnosis ng Pangulo Doktor na yung source ng isa, mga kababayan. drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero Yan, mga kababayan, sa tingin natin, parang may tinatago talaga itong mga bangag, mga kababayan, na kondisyones nitong si Ngagva. Imposibleng diverticulitis lang yung rason ng pagpayat niya. dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Ano So kung unknown ang source niyan, so ang gumagawa ng kwento yan. Ikaw, Chucky ka. Tsaka Dal. Mahilig gumagawa-gawa ng istorya, So ng huwag natin twist. masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified. Media na mismo. Media na mismo ang walang tiwala sa kanya, mga kababayan. Kaya nga negative ang trust rating dahil walang tiwala sa inyo, Walang ibang Kasto. source. ilang araw na rin nagtatanong ang media kung ilalabas ba ang medical bulletin ng Pangulo. Pero wala raw nakikitang dahilan ang Malacanang para i-release ito. Ang Pangulo na raw mismo ang nagsabi na hindi seryoso ang kanyang kalagayan. Absent kanina bakit payat? for the third consecutive time si PBBM
sa unang presidential engagement Absent niya na naman. sa loob lang ng palasyo. Represented ulit siya ni Executive Secretary Ralph Recto Ay, eto rin si sa Rectum. Gawad Lingkod Bayani Ceremony. Puro mga kung saan kapitan, mga pinaralan kababayan, ano? ang mga natatanging government employees noong 2025. Ayon kay ES Recto, inabisuhan si PBBM na kanyang doktor na magpahinga muna ng bahagya dahil may downtime talaga Magpahinga ng bahagya. Bawasan muna daw ang kasipagan. sa diverticulitis. Pero sa dawning of that, Bawasan muna ang kasipagan. Oh, natatawa na lang tayo dito kay Clark Castro, mga kababayan, no? Ang Pangulo natin ay nagkasakit na dahil sa sobrang sipag. ceremony in the PNP Diyos chief, ko, Lord. Melencio Nartates Jr. Sipag ng present mukha ang ninyong presidente. sipag magnakaw. Nang matanong kung bakit tila namimili ng dadaluhang event ang Pangulo, Namimili lang kung kunwari lang yan. Konti lang ang tao. Punta tayo para pwede nating ma-edit ang picture siguro. Yan siguro, mga kababayan, ang dahilan. Nasa Dahil viral, mga kababayan, sabi wala daw anino. Yung litrato, walang anino. prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman Prerogative. niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman Wala rin kaming pake, oy. De Castro, bahala kayo. Bahala yung nagvang yan. Iparating mo sa kanya na kahit hindi siya magpakita, okay lang sa amin. Mas mabuti nga. din po ang inexplain ni ES Reflecto. hindi pa sigurado kung magpapakita na sa publiko si PBBM sa mga susunod na araw. Pero engagements pa rin naman daw na maituturing ang private meetings na dinadaluhan ng Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dalawang impeachment complaint laban kay PBBM ang nakalinya na sa Kamara. Pababangag. Pero obligado bang dumalo sa pagdinig ang Pangulo? Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakadepende yan sa kanyang legal team. Padaluhin mo na nang ma-interrogate. Kung patungkol po sa sufficiency Ito na informed namang substance gunggong, na sabing mga complaints or rather impeachment complaints, at hintayin lamang po natin kung magkakaroon at magbibigay po sila ng imbitasyon sa ating Pangulo. Una na rin sinabi ng Kamara na Nabangag. prerogative ng Pangulo kung haharap siya o hindi sa impeachment hearings. Dinipensahan ni Congressman Toby Tiangco si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, what do you expect? What do you expect? Ano pala din, mga kababayan, no? Parang kamag-anak ang asawa. Mga alegasyon sa impeachment complaint. Yeti Tiangco sa on point ng Muntik pa tayo mabudol dyan, no? Kay Tiangco, no? Walang ebidensya na iniutos ni PBBM ang insertion sa 2025 budget. Walang ebidensya. Sino ba ang mga kababayan, presidente? Base rin daw sa mismo o base rin daw mismo kay resigned Congressman Zaldico, dineliver nito ang pera. Yan, mga kababayan, either way, either kasabwat siya, mga kababayan, sa kabalastugang iyan o hindi, either way, that is already an impeachable offense. The fact na nangyari, mga kababayan, itong malawakang kurakutan, this is already alarming. Kay dating House Speaker Martin Romualdez at hindi sa Pangulo. And impeachable na yung offense na yan, mga kababayan. Ang sabi ni Saldico, utos ng Pangulo. Pero anong proof ni Saldico na utos? Sino ba ang mas mataas pa sa kanya, mga kababayan? Alam nga naman, utos ng nasa baba. Utos na naman ng Duterte. Pagpalagay natin, inutusan siya ni Duterte. Hindi, sa tingin nyo, mangyayari yan kung walang approval ni BBM pa rin? Ultimately, kahit hindi inutos ng kahit sinong Poncio Pilato dyan, mga kababayan, ultimately, ang gatekeeper, mga kababayan, ng kaban ng pera, si Bangag, dahil hawak niya ang DBM. Bakit ni-release? Proof. Ang maliwanag doon, ginawa niya yung insertion. So kaya nga, dapat si Saldico talaga ang mapauwi dito, di ba? And Palusot na naman. Yan, mga kababayan. Yan ang reason kung bakit hindi nila dinaan muna sa NEP. Dahil para may masisi sila Tuturo nila kay Zaldico. again, nasabihin ko, hindi naman pwedeng gawin niya ni Saldico nang hindi alam ni Martin Romualdez. Speaker mo. At hindi rin pwedeng gawin ni Martin Romualdez kung hindi alam ni Bangag. Same thing, pating. Yes. So silang dalawa yung dapat mapanagot dyan, di ba? Bakit hindi kasali si Marcos? Para rin kay Tiangco, hindi niya kailangan mag-recuse sa impeachment proceedings kahit na cousin-in-law niya ang Pangulo. Mas pabor pa nga raw kay PBBM kung mag-inhibit siya.
Kasi pag nag-inhibit ako, hindi ako pwedeng masama doon sa hinahabol nilang 106, di ba? So yung pag-inhibit But personally, do you feel that you need to? You have to? Or you should? No, I don't think so. But kasi nga, if I inhibit, the more I am favoring the president, di ba? It's not that nagiging... What do you expect? I-impeach mo ba ang cousin-in-law mo? Ngayon pa nga, pinagtanggol mo na si Saldi ko lang may kasalanan, wala si Bangag. patas ako because parang sinasabi ko, hindi na ako pwedeng bumoto for his impeachment, di ba? Parang mas pumabor pa ako sa kanya kung nag-inhibit ako. Ano na naman ba ito? Blood control na naman, mga kababayan. Naghain ng not guilty plea ang mga akusadong Grabe, ang kakapal ang mga pagmumukha. Not guilty plea pa. Diyos ko, Lord. Paano nangyaring nagsauli ng pera? Tapos not guilty? Umami na mga kababayan, may ninakaw, nagsauli na nga. Tapos nag-plea pa ng not guilty. DPWH officials ng Bulacan 1st District sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Ito'y kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Ito na ang bending dalo, mga kababayan. Sa uli daw kunwari, tapos not guilty plea. Yan ang usapan. na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Kabilang sa mga pumunta sa 4th Division ng Sandigan Bayan, ang dalawa sa tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Yan yung mga hudas na yan, mga kababayan. Maa-absuelto pa. Gaganapin sa Lord. February 19 ang pre-trial ng mga akusado. Ipinagpaliban naman ang arraignment ni Engineer RJ Dumasig ngayong February 9. Umapila si Dumasig ng karagdagang oras para pag-usapan ang kaso sa kanyang magiging abogado matapos i-terminate ang serbisyo ng naunang legal counsel. Samantala, not guilty plea rin ang inihain ni former DPWH Bulacan official Cristina Pineda sa kasong grabe. agad siyang nagpiyansa. Grabe yung mga kawatan, mga kababayan, no? Tapos ang kanyang suspension. Not guilty daw sila. Nagbabadya ng ma-extend ang bakasyon ni Congress Miao Kiko Barsaga. Ayon sa mga kasamahan niya Eto, sa Kamara, baliktad na, no? pinatama ang mga ikinikilos ni Barsaga. Narito, Baliktad na, mga kababayan, hindi na daw tama yung yung mga lumalaban sa korupsyon, mga kababayan. Nagrereklamo sa kurakutan sa nangyayari sa bansang ito. Hindi na daw tama ang kanilang mga pinaggagawa. So ano ang tama? Yung magnakaw? agenda report ni Joan Manalo. Pag kongresista ka, dapat magnakaw ka daw. Bibigyan ng pagkakataong humarap at magpaliwanag si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa House Committee on Ethics. So next week, we will make sure po na lahat po ng ating mga members ay manonotify about the said hearing. Everybody will be furnished a copy of the privileged speech. And of course, magpapadala rin po kami ng sulat sa mga complainant na kung meron po silang additional evidence or annexes na gustong i-attach sa kanilang complaint, ibigay na nila agad para makapag-respond ang ating respondent. And of course, on our end po, bibigyan rin namin ng notice ang respondent at bibigyan rin po natin siya ng pagkakataon na magbigay ng kanyang side at magbigay ng kanyang pieces of evidence. Pieces of shit. Daw magpuno ang House Committee on Ethics sa Piece susunod of na linggo para imbestigahan Ay, ang nako. mga kilos ni Barzaga sa kabila ng kanyang 60-day suspension. Diyos ko, Lord, welcome to the shit show. Matapos maaprubahan ang nasabing motion sa plenary session kahapon. I move to authorize the Committee on Parang martial law na ito talaga, no? Itong mga ginagawa ng mga kongresista. meeting, with first to conduct a thorough assessment on the conduct of the respondent member, Mr. Francisco Barzaga, during the period of his suspension for adopted the findings and recommendations. Itong mga buhayang ito, mga kababayan, kaya na ito mapapalitan. Kaya wala tayong tiwala dyan kay Bon GD, mga kababayan, dahil natanggal si Tambalustos, pero ang mga tauhan niya, mga tuwad ko, mga kababayan, ayun pa rin. The same people ang nangunguna, mga kababayan. Itong mga hudas. Of the Committee on Ethics and Privileges, as contained in Committee Report number 28 regarding Committee Case number SC 2025-03. Second, to require the respondent member to the case, Mr. Barzaga, to appear in the hearing of the committee. And third, to wala ka lang maasahan dyan. findings and recommendations after the scheduled hearing. There an objection? Here is none. Motion is carried.
Wala na, matanggal na yan si Barzaga mga kababayan dahil ang pinagkaisahan na eh. Kung sino pa no, yung nakikipaglaban sa korupsyon diyan pa matanggal. Baliktad talaga itong mga bulok na to. Kanyang privilege speech ng mas mahigpit na parusa para kay Barzaga. Congressman Barzaga has continued his defiance. Defiance. Mr. Speaker, his defiance, these acts committed through his official congressional platforms. Sisikat pa yan si Barzaga. Baka maging senador pa yan. Kung hindi kompleto ang lineup ni VP Sara, isali na natin si Barzaga. Flagrantly violate Section 141 or Rule 20 of our rules. Mr. Speaker, discipline without As if naman nagsalita ng discipline itong mga visit na to. enforcement renders our authority meaningless. Kayo mga meaningless kayo, mga angas. Congressman Barzaga must be addressed immediately. Isa sa mga naging basahan ng Valeriano ang naging social media post Isa pa yung Valeriano na yan, visit yan, Parang baboy mga kababayan. Barzaga, kung saan inaakusahan nito ang National Unity Party na tumanggap umano ng suhol mula kay Billionario Enrique Razon kapalit ang suporta para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Pebrero na sana matatapos. Kasuhan nyo na lang ng sa korte. Pero wag niyang tanggalan ng right na maging kongresista dahil halal yan ng tao Pinasususpende siya muli dahil sa panibagong reklamo. Sa ngayon, wala pang pahayag si Barzaga tungkol dito. Para sa agenda, John Manalo, Billionario News Channel. Umiinit muli ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero imbis na mga mangingisdang Pinoy, tila mga opisyal naman natin ang binubuli ng Beijing. Binubuli! Eto ang lahat ng ito mga kababayan, itong pag-aaway natin dito sa China is dahil kay Bangag. Dahil mahinang leader mga kababayan, kung sino-sino na lang ang hayaan niyang magsalita ng tungkol sa West Philippine Sea, lalong-lalo na yung malaking labi mga kababayan, lawit ang labi. Malaki ang mukha na si Tariela. Hindi yan DFA secretary. Anong right niyan mga kababayan para magsalita laban sa ibang bansa? Hindi siya DFA. Yan ang umpisa sa gulo. Kaya nasisira tuloy ang relasyon natin sa China mga kababayan. Maging sa mga bansang kaalyado ng China. Sa halip na makipagkaibigan, friends to all, enemies to none, mababanggain pa ang China na, Diyos ko Lord! China, babanggain ninyo. Kaya naging agresibo yan dahil maangas Hudas talaga itong bangag nitong mga grupo ni Bangag mga kababayan. Walang mga utak. Walang mga utak. Ng visa program para sa mga turista at negosyanteng Chinese. Kahit bayaran nyo pa yan, hindi na yan pupunta sa Pilipinas. Buisit na sa gobyernong Bangag. Tapos pagdating dito mga kababayan, madidisgrasya pa kagaya nung kawawa yung nadisgrasya ngayon. Halos maputol na daw ang tenga. Yung Japanese mga kababayan na hinold up. Agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ayan Ito mga kababayan isa ito sa nagpapagulo sa bansang ito. Itong hudas na to mga kababayan. Xi Jinping, look at him. Parang baliw lang Parang baliw lang mga kababayan na hindi naman ganyan ang pakikipagrelasyon sa iyong mga kababayan. Kapitbahay na bansa, lalong-lalo na China na dependent pa tayo export and import mga kababayan, dependent pa tayo sa China. Aawayin mo. Ang worst pa mga kababayan, mayroon signal galing sa Bangag. Xi Jinping is actually not happy Kailan kayo mababatukan itong si Tariela, like-minded states who are expressing their statement every time that there are incidents. Sabi daw niya mga kababayan, hindi daw si Xi Jinping. Tapos, bakit sinabi niya ngayon, Xi Jinping? Sabi niya, litrato lang naman yan hindi yan si Xi Jinping. Republicize it. Ang mga pahayag dito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pinaniniwalaang ang pangit pa mga kababayan, ng alot, ng buhok mga kababayan Ang pangit ng buhok. Hindi na tayo magko-comment sa mukha, pero ang buhok mga kababayan, bakit ganyan? Sa naglalagablab ng salup. Bakit ganyan ang buhok mo? Chinese Embassy dahil sa mas vocal na ngayon ang mga opisyal ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Magsasampung taon na sa July 12 ang arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea noong 2016 na pumapabor sa claims ng Pilipinas sa WPS. Pinuna ng Chinese Noong Embassy panahon ni ang mga Tatay inilabas Digong na mga lahat kababayan, walang problema. Wala talaga problema sa China. Hindi tayo hinaharas sa kapangisda pa nga ang mga tao mga kababayan.
kababayan dyan, mga mangingisda. Panahon lang ni Tatay Digong muling nanumbalik mga kababayan ang relasyon natin. Ganyan dapat. Paano ka mag-grant mga kababayan sa iyong request na wag mo na tayong mag-away o kung kuda ka ng kuda, parang chismosa lang ang datingan mga kababayan. At nagbanta sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na critical sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Para mapula ang paglagablab ng apoy sa diplomatic relations ng dalawang bansa. Bakit walang say dito ang DFA Secretary? Paano ba yan mga kababayan na itong si Tariela nag-aastang DFA Secretary? Inanunsyo ng DFA, epektibo January 16, visa-free na ang mga Chinese na negosyante at turista. O ang DFA mga kababayan, favorable sa China. Bisita sa Pilipinas. Visa-free na. Kasi ng Pilipinas ang pagbaba ng tourist arrivals mula China sa nakalipas wala na na, kahit pa siguro libre. Natindi nang maisabatas ang Republic Act No. 12064 o ang Maritime Zones Act at Republic Act No. 12065 o ang Archipelagic Sea Lanes Act. Ang dalawang batas ang nagtatakda ng hangganan ng saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa karagatang nakapalibot dito. Binigyan na rin ng kopya ng dalawang batas ang United Nations na siyang magiging basehan ng international community. Pero lalo pang uminit ang usapin nang maghayag si PBBM ng suporta kay Tariela. Yan kasi. Ang bangag mga kababayan, hinahayaan lang niya si Tariela na kumuda. Political scientist Aris Arugay. Isang interpretasyon dito, isipin natin bago yung ambassador ng China sa Manila. At alam nyo, pag bagong mga ambassador... Hindi yan basta-basta mga kababayan ha. Dahil yan ang itinalaga mga kababayan sa sa United Nations, sa Amerika mga kababayan. So ibig sabihin, although bago yan dito sa Pilipinas, pero batikan na yan. Batikang ambassador na yan. Hindi basta-basta. Pinadala pa yan sa Amerika. Amerika mga kababayan na sa tingin natin na yan pa nga ang may laban. Diba? Mas may laban pa yan kaysa sa atin tayo. Kahit siguro mga kababayan, dura lang ng China ang ipang laban sa atin. Malulunod tayo sa dami nila. Kaya hindi talaga magandang makipag-angasan ka, magtapang-tapangan ka, na amoy lang ng matapang sa'yo. Lalo na sa mga post na napaka-importante. May tinatawag tayo na nagpapakitang gilas. Gusto niya siguro gilas. sa Beijing, sa nakaupong gobyerno. Itong mga mga kakampwit din ni Marcos mga kababayang mga taga-ulol. Sa China, na siya, ang term na ginagamit, wolf warrior, meaning kaya niyang poprotektahan niya yung interest ng China. Sa pagbabalik ng regular session ng Kongreso nitong Lunes, binanatan ni Senators Erwin Tulfo at Risa Hontiveros. Yung mga walang utak din mga kababayan, ito sina Tulfo mga kababayan, sina Hontiveros, mga reject kung mag-isip mga kababayan, talagang dila lang ang matalim mga kababayan, pero sa gawa wala. Puro ngawa. Ang babastos ng ilang Chinese embassy officials sa ating mga opisyal. Delikado. Ito pa puro pa yan sila mga kababayan nag-aambisyon na maging presidente. Sa totoo lang, tama yung sabi ni Robin Padilla mga kababayan, na etong gustong makipagyera sa China, gustong makipagbardagulan, one-on-one sa China mga kababayan, ang totoong pro-China. Dahil, bakit ka makipag-away sa China na wala kang laban? Ibig sabihin, gusto mong gulpihin ng China ang Pilipinas. Panalo ang China. Wala nang umpisa pa lang panalo na. Ubos tayo. So sino ngayon ang pro-China? Etong mga taong ito mga kababayan na gustong makipagyera sa China. Ang tamang paraan yung ginawa ni Tatay Digong. Mamangka ka sa dalawang ilog, China at Amerika. Dayuhan. Wala kang karapatang ang mga Pilipino. Wala ka rin karapatang makipagyera. Ungas. Ng Pilipinas. Ang angas. Umpisahan nyo muna makipagyera sa di ba mga akbayan ito mga kababayan? Ayaw din ng ayaw ng ROTC. Tapos gusto mga kababayan na andun sa bundok ang mga bata. Diyos ko Lord. Ay, nako, isa pa to. Ito mga Tulfo mga kababayan, ang babaho ng mga bunganga, kung mga hypocrite talaga mga kababayan. It's not your country. Ikaw nga, nameke ka nga ng dokumento sa Amerika, kudas ka. Ang DFA, sa kabila ng desisyong gawing visa-free na ang mga Chinese na bibisita sa Pilipinas. Malma kayo.
Si Bangag ang nag-ano na yan mga kababayan, naggumawa ng gosina. Ewan na natin din ko, si Bangag ba mga kababayan? Dahil wala nga daw alam itong si Bangag eh. Iginiit na hindi mareresolba ang anumang alitan kung tuloy-tuloy ang patok sa dahan. Mas mabuti pa rin daw idaan sa diplomasya. Diplomasya, walang diplomasya ngayon. Yan ang problema mga kababayan kasi dahil ang sabi ng kapatid mga kababayan ng presidente, adik! Yan ang problema, adik! Kaya ito nangyayari sa atin ngayon. Sabay giit na hindi aatras ang Pilipinas sa pagdepensa sa... Sige, girahit! West Philippines. Diyos ko Lord. Sila muna ang mauna, sabihan natin ang China. China, eto lang muna mga hudas na gusto makipagyera sa'yo. Unan yung awayin. Padala natin silang lahat. Tapos tayong naiwan, sige, diplomatic talks na lang. Pag-usapan natin, gaya ng dati, kapag maubos na itong mga gunggong na ito, mga kababayan. Pero hindi na nagpapigil pa ang mayorya ng mga senador. 15 ang pumirma sa resolusyon. 15 mga gunggong. Sa inasal ng ilang opisyal ng Chinese Embassy laban kay Tariela. Si Tariela pa ang kinampihan. Sino-sino ang mga iyan, hindi namin nga iboboto. Ang nakita ko kasi dito, mukhang napamihasa yung Chinese Embassy. Na Sige. kaya nilang gawin yung gusto nilang gawin. At Eto hindi natin kinakampihan ang China mga kababayan. Pero tingnan nyo naman ang ginawa ni Tariela. Unang-una, mga kababayan, sa pagiging adult na lang. Parang bata. Parang bata lang ang ginawa ni Tariela na pang-aaway. Diyan pa lang immature na. na may mga politiko na hindi pinapansin yung ganitong klaseng agresibong behavior ng isang... Sino ba nauna? Kung hindi ng bully o ng bastos si Tariela, hindi magre-react. Maging ang mga Pinoy ngayon, kanya-kanyang pananaw sa issue. May ilang tumutulig sa 15 senador na maingay lang sa issue kalaban ng China. Oo nga. Tahimik daw sa pagpapanagot ng kapwa Pilipino sa issue ng korupsyon. Exactly. Ang iba naman, tinawag na Chinator ang siyam na hindi lumagda sa resolusyong bumabatikos sa Chinese Embassy. Yung nagsasabing Chinator, yun eh. Yung mga bangag din yun mga kababayan na sinasabing, mga Duterte, mga Chinator daw. Yung mga nagbabansag doon mga kababayan, grupo din ng mga bangag. At gaya ng mga kataga sa lupang hiniran. Ay, Diyos ko Lord, ayaw naming mamatay para sa bangag. Kayo muna ang mamatay. Bubuhayin namin ang Pilipinas. Yan gusto nilang away mga kababayan, kamatayan. Kamatayan lang. Ayaw naming mamatay dahil sa desisyon ng isang bangag. Mas gusto naming buhay ang Pilipinas. Ang alab ng puso, sa dibdib dapat laging buhay. At sa mga manlulupig, utak din, kailangan nyung gumamit ng utak. Kailanman, ang mga Pinoy di pasisiil. Stupid. Idadaan mo sa mga kababayan, dahas, na pwede namang hindi. Pwede namang idaan sa usapan. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Animal! Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.